Matapos nga nating subukang humabol nung third quarter, kinapos na naman tayo sa huli kontra South Sudan. Sa videong ito, pag-uusapan natin anong nangyari sa larong ito, paano natalo ang Gilas Pilipinas at ano na ang dapat nating asahan sa Gilas pagkatapos ng larong ito. Kaya wag na natin patagalin to, simulan na natin ang ating post-game content. Mainit na shooting. Katulad ng ginawa nila sa China at katulad din nung sinabi ko sa video ko na mapapanood nyo dito, nag-init ulit ang South Sudan from the outside at umabot nga ang score natin sa 16-3 nung first quarter. Imbis na tayo ang mangyanig sa kanila, tayo ang ginulat ng South Sudan. Umabot nga sila sa score na 34 points after lamang ng first quarter. Sa kasamaang palad, nagtuloy-tuloy ito hanggang second quarter. At umabot na nga ang kanilang kalamangan ng 18 points at hindi na nila ito pinabayaan pa. Halos lahat ng sinabi ko na wag gawin ng Gilas sa larong ito, nangyari nga. Poor switching, poor closeouts, at poor perimeter defense. Isama pa natin ang napaka-solid na performance nitong si Carlik Jones, lalong-lalo na nung fourth quarter nung humahabol na ang Gilas Pilipinas. Ang kanyang solid play at fourth quarter takeover ay sapat na para talunin ng SSD ang Gilas Pilipinas sa score na 87-68. Maliban sa napakainit na shooting, pinakitaan din tayo ng SSD ng mga lob passes at mga dunks na talagang nagpayanig sa ating kumpiyansa. Sa larong ito, nakita nga natin ang pag-angat ng SSD bilang isang African powerhouse team. At binigyan na naman tayo ng isang bangungot na hinding-hindi nating malilimutan. Bakit natalo ang Gilas? Natalo tayo dahil kay Choke Reyes, ang pangit ng sistema niya. Ay nako, mapapakamot ka na lang talaga sa ulo eh. Una, kung meron mang napakapangit sa larong yun, ang ating performance nung first half. Hinayaan nating magkaroon ng momentum ang South Sudan, lalong-lalo na sa 3-point area. Ang ating stats for today ay ang 36% shooting ng South Sudan sa 3-point area. Karamihang ginawa nila nung first half kung saan naibigay natin ang laro para sa kanila. Pangalawang reason ay hindi natin na-utilize ang kanilang inside defense. Mga athletic nga sila, pero sa tingin ko talaga at naniniwala pa rin ako na sa loob ay lamang na lamang tayo. Ayaw niyong maniwala? Ayaw niyong maniwala? Ito, panoorin itong mga plays na to at tignan nyo kung anong mga pinagkaparehas nila. Panood nyo na. Lahat yan ay galing sa loob, Yung mga pasahan ng ating big man, hindi nila mapigilan. Lahat yan ay naging successful plays. Para sa akin talaga, kontra South Sudan, ilalim ang key natin dahil kapag gumawa tayo ng napakaraming damage or napakaraming points sa ilalim, doon mas magbubuka ang floor sa atin para makatira ang ating mga players sa labas. Dahil nga nasa loob ang plays, ang depensa ngayon ng South Sudan ay nakafocus sa mga inside plays at cut sa ilalim. At pangatlo, kulang na kulang tayo sa firepower. Teka, anong sinabi mong kulang sa firepower? Sabi mo, itong team na to ang pinaka magaling na team o pinaka talented na team. Tapos sasabihin mo kulang sa firepower. Gulo mo, niloloko mo lang kami. Sila pa rin talaga ang pinaka talented na team sa Gilas history for me. Pero tignan nyo tong insane stat na to. South Sudan had 5 players in double figures. 9 players scored sa larong ito sa South Sudan. Kamusta naman ang Gilas Pilipinas? Sa Gilas naman, meron ding 5 players na umiscore. Wala, yun yung punchline. 5 players lang ang umiscore sa Gilas sa larong ito. O, di ba nagulat din kayo? Nung sinearch ko nagulat ako eh. So, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin lang yan, kulang sa ball movement, puro isolation plays, at kulang tayo sa shooting. Ang dami nating tira nung third quarter na pangpalapit sana sa laro at pampabigay ng momentum kaso na imintis natin yung lahat. So, ano nang aasahan natin sa Gilas pagkatapos ng larong ito? Meron pa tayong laban against China sa September 2 at para sa akin para na lang itong national pride at syempre para may maipanalo naman tayo sa World Cup. Gilas baka naman! And as for our Olympic dream, for now sarado muna ang pintuan ng Olympics para sa atin. Itong mga napakasakit na talo ay kailangan nating tiisin
para kapag dumating ang opportunity na makakapasok tayo o magka-qualify tayo sa Olympics, handa na ang ating team.